Nagsalita na ang Pangulo sa anyay nakakagulantang na mga pangyayari sa Senado. May hirit din siya sa kanyang manang-ay ni patungkol sa umano'y pagpapakalat nito ng fake news. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano ang mga sinabi ng Pangulo? Says very concerning para kay Pangulong Bongbong Marcos ang sunod-sunod na drama diyan sa Senado. Isa na nga raw dyan, yung gun-related incident na mismong si Pangulong Bongbong Marcos tinawag niya na peke. May hamon din siya kay Senador Bato de la Rosa na kung talagang gusto raw niyang makaboto sa Senado, hindi niya dapat ito idinadaan sa online voting. Dapat daw personal siyang bumalik dyan sa Senado para makaboto. Sumagot din si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga akusasyon tungkol sa sinasabing no-L o no election scenario, maging doon sa paratang na tina-target daw ng administrasyon ang Majority 13 ng Senado. Nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Pinabulaanan niya ang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na tila inuubos daw ang Senate majority at isa-isang kinakasuhan. That does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Sabi pa ng Pangulo, mismong sa Senate Blue Ribbon Committee lumutang ang mga pangalan ng kinasuhan at kakasuhan pa ng Ombudsman. Kabilang sa kinasuhan si Senador Jinggoy Estrada, kakasuhan naman daw ng Ombudsman si Senador Joel Villanueva. At bagamat hiwalay sa flood control scandal, plano ring kasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kung titignan ninyo kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ang nakakabahala para kay Pangulong Marcos ay ang mga nangyayari sa Senado. Bukod sa bumabaw ang level ng diskurso, marami pang fake news. How concerning is this, sir? I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph sinasabi, ganyan ba tayo nung senador tayo? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya nan. Dagdag ni PBBM, naging kanlungan pa ng pugante ang Senado. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, ano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Tutol din ng Pangulo sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang makikinabang. It needs to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now,
For someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. May hirit din ang Pangulo kay Senador Amy tungkol sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Aniya, dapat sisantihin ng senadora ang staff niyang nagsabi na ipinupursigi ng Malacanang ang no-L o no election scenario. She should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, the fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So she should choose her sources of information. Says out of this world, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabi ng isang senador na tanging si Senador Alan Peter Cayetano lamang ang naging Senate President na walang basbas ng Malacanang. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit daw sinong senador ang tanungin tungkol dito, matatawa lamang daw sa pahayag na ito dahil malinaw naman daw na mga senador lamang ang makakapili kung sino ang kanilang magiging Senate President at walang kinalaman dito ang Malacanang. Ses? Sinagot din ba ng Pangulo kung may plano siya sa pagpapatalaga ng mga opisyal na hindi nanalo noong nagdaang eleksyon ngayong tapos na ang one-year ban? Oo, Ses, natanong din yan kanina doon sa press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya ikinaila na talagang may plano raw siya na italaga yung ilan doon sa mga kumandidato sa midterm elections at ilagay bilang bahagi ng kanyang administrasyon. Ang sabi kasi ng Pangulo, tapos na nga raw yung one-year ban at nakikita naman daw niya na may mga kumandidato na malinaw din naman daw ang talento para magsilbi sa pamahalaan. Hindi daw ibig sabihin na mga senatorial candidates agad na natalo yung kanyang itatalaga. Meron din daw ibang posisyon pero hintayin na lang daw yung kanyang anunsyo sa mga susunod na araw. Sis. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.